Okay, muli nagbabalik ang inyong DJ Topper at isang pasasalamat ng ibinibigay ko, itinataas ko sa lahat ng mga magulang, most especially sa mga tatay at ama na katulad ko. Okay, kumuha lang ako ng isang istorya dun sa aking OFW Life na email at babasahin ko sa inyo yan ngayon. Sana naman pagbigyan nyo ako, minsan ko lang naman ginagawa to at para rin mabigyan ng ibang kulay ang musika na ginagawa natin dito sa Home Radio 91.5. Okay, sisimulan ko ang istorya, no? Ang sabi niya, ayoko na sana i-share ang aking kasaysayan dahil hindi naman ako sanay sa ganito. Ang alam ko lang ay ang nagbibiro at masaya lang lagi ako. Itutuloy ko yung kwento. Mayroon akong kababata na tawagin na lang natin sa pangalang Ronnie. Kung titingnan mo si Ronnie, base na rin sa mga tropa na nagtatangkang manligaw sa kanya. Siya ay sadyang maganda, sexy, at talagang kaakit-akit. Lalo na noong kami ay lumaki, ang katawan ata ni Ronnie ay talagang pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan sa lugar namin. Ikaw ba naman ang magkaroon ng magandang mukha, natural na puting balat, at talagang sadyang napakaganda, lalo na ang pangangatawan? Nako, parang sikat na sikat siya doon sa lugar namin at sa school kung saan kami nag-aaral. Marami ang nanliligaw kay Ronnie. At ilan pa nga dyan ay ginamit na nila ako bilang tulay. Masaya naman ako na ginagawa yon dahil nag-benefit din naman ako sa mga regalo na ibinibigay ng kanyang mga manliligaw. Nasaktan ka na dati, nagmahal at nasawi, nabigo sa pag-ibig. Tahan na, giliwag ka nang lumuha, kalimutan mo na siya, sa akin ay lumapit ka. Kung ika'y nalulungkot at isip mo'y gusto, sana ay dinggin ang sasabihin ko. Kaibigan mo ako, nalalaman mo ba ito? Sa lahat ng oras ay maaasahan mo. Kahit na nag-iisa, ay laging may kasama ka. Ngalan ko'y tawagin mo, kaibigan mo ako. Ganyan na talaga ang pag-ibig. Kahit na anong gawin, may masasaktan pa
Talagang hindi kami napaghihiwalay ng aking best friend. Noon ngang high school, magkasama kami na sumasayaw as dancer o nire-represent namin ang aming eskwelahan. Masaya kami kapag pinapalakpakan ng mga tao. Sa sobrang close nga namin, ay minsan nasabi niya na kung sakaling in the future, hindi na siya nakapag-asawa, ay ako na lang ang pakakasalan niya. Ang tanging sagot ko lang sa kanya, hindi siya ang tipo ko na makasama sa buhay. Marami kaming mga pinagsamahan ng best friend ko. Kapag may boyfriend nga niya, pag may boyfriend siya na gusto niyang takutin, o kaya naman ay niloko siya, ako ang pinapaharap niya. Dahil malaki ang katawan ko, matangkad ako. Biruin mo sa height na 6'3". Kung normal ka lang na lalaki, ay masisindak ka sa akin. Marami nga ang nag-iisip na magjowa kami. Basta, kapag may umaaway sa kanya, ay lagi akong to the rescue. Gayon din ang aking kaibigan. Isang tawag lang, ay nandyan na siya. Kaya ang kaibigan ko, talagang napakabait yan. At lagi kaming magkasangga. Yung tipong sinasabing magkaibigang totoo. Hindi man magkita, hindi man laging kasama,
May isang pagkakataon na isinama ako ni Ronnie sa isang kasiyahan. At naroon ang kanyang jowa. Ano man ay may nararamdaman akong kakaiba na nakikita sa aking best friend. Wow! Sa kanyang kasuotan at makeup, kitang-kita ko na proud ang kanyang jowa na kasama siya. Nakaobserba lang ako sa gabi ng kasiyahan. At matapos yun, ay nagyaya na ang boyfriend ng best friend ko na umuwi. Sabi ni Ronnie, mag-inuman muna kami since Sabado naman bukas. At ganyan nga ang nangyayari. Uminom kami sa isang open na restaurant na may tumutugtog na banda. Hindi ko nga akala na hindi umiinom ang kanyang boyfriend. Kaya naman, sa ilang bote pa lang ay tuluyan na itong nalasing at nakatulog. Naisip nga namin ni Ronnie na wag nang magpakalasing kasi ako na lang daw ang magdadrive ng sasakyan ng kanyang boyfriend. Pumayag naman ako at sabi niya nga wag na muna kami umuwi rin dahil magiging delikado kung maghahatiran pa kami sa bawat isa. Kahit alam niya na okay pa rin ako mag-drive at hindi pa naman talaga marami ang aking nainom. At ang suggestion niya, hanap na lang kami ng isang motel na kung saan pwede kaming magpalipas ng gabi. Pero dadaan muna kami sa isang 7-Eleven para bumili ng mga beer at pulutan para makapagpatuloy kaming uminom. At doon na namin ituloy ang lahat ng kasiyahan. Hindi na bago sa akin ang ganyan. Madalas namin ginagawa ni Ronnie ang magpalipas sa isang motel at doon na rin mag-inuman. Kahit magkatabi kami sa kama ay wala lang. Madalas nga nakikita ko sa kanya ang kasuotan niya pero walang epekto yon sa akin. Sinubukan pa namin nagisingin at painumin ang kanyang boyfriend ng ilang bote pero tuluyan na talaga itong nakatulog. Gumawa pa nga kami ng mga ingay at tuluyan talaga namin ginising pero wala talaga. Bagsak na ang lalaki. Kami ay patuloy na naghaharutan habang nagiinuman at kumakain. Nagpa-order pa nga kami ng pizza para kumain at sabaw doon sa online at extrang beer para mag-inom pa. Subalit talaga siguro hindi na wala nang magdi-deliver kaya lumabas na lang ako at ako na yung bumili. Alam nyo ba, kinabukasan nagising ako nang may pagkagulat at halos napasigaw at nanlaki ang aking mga mata. Namulat ako ang aking sarili na nakita ko na wala nang saklot. Pati na rin si Ronnie. Tulog na tulog pa rin ang kanyang boyfriend na nakadamit. Alam nyo ba na unti na tumulo ang luha sa aking mga mata at ako'y umiyak. Nagising si Ronnie at sabi ko sa kanya na bakit nangyari ito. Sabi niya lang na dahil gusto niya. Ako rin daw ay parang tuwang-tuwa noon na ginagawa namin ang mga bagay na ginagawa ng mga boyfriend at girlfriend. Sabi ko, ano ka? Maari naman ang tingin ko sa kanya ay isang lalaki lang. Kaya ako nagawa yon. Oo, maaaring ang tingin ko kay Ronnie
ay isang lalaki lang. Kaya ako nagawa sa kanya yon. Walang kung anuman. Oo, tama ang narinig nyo. Dahil isa akong Becky. Habang ako'y umiiyak, ay siya namang tawa ng kaibigan ko. Tanong niya kung papakasalan ko raw ba siya. Bigla akong napangiti at sinabi ko, ang sagot ko, paano ko siya pakakasalan kung lalaki rin ang gusto ko? Lumipas ang ilang araw, linggo, buwan, hindi muna kami nagkita ni Ronnie. At lagi ko pa rin iniisip yung nangyari sa amin. At sabi ko sa sarili ko, bakit nangyari yon? Bakit nangyari yon ng araw na yon o ng gabi na yon? Ang totoo lang, ayokong pumasok sa isip ko na may mga bagay na natatawa ako kung titingnan mo. Hindi dapat mangyari, pero dahil sa kalikutan ng isip ng aking kaibigan na si Ronnie, ayan na. Guys, we love you. Bye. Ano? One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. One smile, iba nang ibig sabihin. Di na friends ang tingin niya sa'kin. Everyday parating we're together every week. Palaging may sleepover. Ang tawag niya sa mami ko ay tita. Bakit ba di ko nun nakita until out of the blue? Ang feeling so true, bigla na lang sinabi sa akin that this guy's in love with you, pare. This guy's in love with you, pare. This guy's in love with you, pare. Bading na bading sa'yo. Yes, lumipas ang ilang araw, linggo, buwan, oras, segundo. Noong mga panahong yun, sila pa rin ang kanyang boyfriend. Isang gabi ay tumawag si Ronnie at sabi niya, magkita raw kami. Puntahan ko raw siya sa inuupahan niyang apartment. Sabi niya sa akin ay buntis ako at ikaw ang ama. Sabi ko sa kanya, paano ka nakakasiguro na ako ang ama? Meron kang boyfriend. At ang sabi niya, recently lang may nangyari sa amin. Dahil masyado akong ginagalang ng aking boyfriend. Bumili ulit ako ng pregnancy test. At para ma-confirm kung talagang buntis siya. Oo, 2 guhit ang nakita ko. Nagpatingin din kami sa OB-GYN para muling makasiguro kung buntis siya o buntis ang aking beshi at ako ang ama. Sabi ni Ronnie, kahit hindi ko siya pakasalan, basta suportahan niya muna. Papusuportahan ko muna hanggang makapanganak siya. At nag-appear lang kami na parang walang nangyayari. Sabi ni Ronnie sa kanyang nobyo ang tungkol sa sa kanyang pagbubuntis, na ako ang ama. Dali-daling nakapag-break ang kanyang jowa. At yun naman talaga ang ine-expect namin. Patuloy kaming namuhay, naging magkaibigan habang siya ay buntis.
kahit na nakatira na siya sa akin at tabi kami natutulog, ay hindi ko pa rin siya magawang galawin kasi talagang nandidiri ako. Dumating ang araw na siya ay manganganak na. At yun ay totoong ikinatuwa ko. Ikinatuwa ko ang araw na lalabas na ang bata. Feeling awkward nung nagtanong ang doktor, sino ang ama ng bata? At napakalakas kong sinabi, Ako ang ama ng batang ilalabas nyo ngayon. Hechos. Anong kinakalat mo? Ba't ka naman ganyan? Tinitiram mo ko ng talikuran. Di mo ba alam ako'y nasasaktan? Turing ko sa'yo kumpare pa naman. Sabi nila tinawag mo kong bakla. Maldita kang talaga at ang kapal ng mukha. Di ako bakla. Sa boses pa lang di mo ba halata? Pag di ka tumigil ng pagsasalita, sasampalin kita. Hindi ako bakla. Yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Ngayon ba, pwede ko na bang isipin na hindi naman talaga ako bakla? Pero hindi eh. Hindi ko kayang maatim na magpakalalaki dahil talagang lalaki ang gusto ko. Fast forward, lumipas ang 2 taon. Nagtrabaho na rin muli sa ospital si Ronnie dahil siya ay isang nurse. Kinausap niya ako na gusto niyang mag-abroad. Sabi ko, bakit naman hindi? Nandito naman ako para mag-alaga ng anak namin. Sinuportahan ko siya, pati na rin ang mga gastos. Nakalipad siya ng Singapore at doon naging staff nurse sa isang hospital habang pinoproseso ang kanyang application papuntang United Kingdom. Habang nasa Singapore siya, ay nakakauwi naman siya at madalas pinapupunta rin kami ng Singapore kasama ang aming anak para magbakasyon. Dumating ang pagkakataon na kailangan niya nang umalis papuntang UK. Kapalit noon ay hindi na siya makakauwi. Nakakalungkot ano? Madalas kami nag-uusap ni Ronnie nung nasa UK na siya at alam niya ang mga moments na sinasabi ko sa kanya. Lalo na yung mga pera na pinaggagamitan ko ng mga pinapadala niya. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan talaga ng pinadadala niya dahil kaya ko namang buhayin yung bata. Dahil meron din akong trabaho. Tapos, pati yung mga pinag-uusapan namin, yung mga date niya, syempre ako, kailangan ko rin makipag-date sa Pilipinas, sinasabi ko rin sa kanya yun. Yung mga moment na yon, parang komportable kami sa isa't isa. Minsan, nagpapadala pa nga siya ng mga pictures nila ng mga poging kadate niya. Siyempre, may mga puti, may negro. Dahil hindi nyo ho na itatanong
kahit na nanganak na si Ronnie, ay buong buo pa rin talaga ang kanyang katawan. At parang lalo siyang gumaganda. Isang araw, tinawagan niya ako at nasa trabaho pa ako noon. Ang sabi niya, may isang British na sing edad niya ang nag-propose na pakasalan siya. Hindi niya nga raw alam na may anak na si Ronnie. Sinabi ko sa kanya, kung gusto niya na makitang totoo yung lalaki, ay sabihin na meron na siyang anak. Ang ginawa ni Ronnie ay sinabi niya sa kanyang boyfriend, sa kanyang British boyfriend, na may anak na siya. Ang maganda nito, hindi naman siya nabigo. Hindi nabigo ang aking beshi at lalong napamahal sa kanya ang kanyang nobyo. Ikinasal sila sa UK. Bagamat hindi kami nakapunta ng aming anak, ay naging masaya kami na nakita ang kanilang kasal kahit sa video call lang. At lagi kami pinakikilala sa kanyang asawa. Lagi rin kami pinakakausap. Patuloy ang buhay sa aming apat. At taon pa ang lumipas. At nasa elementarya na ang aming anak. Taon na rin nang ikinasal si Ronnie. Kasi Tommy, yun ang pangalan ng kanyang British husband. Pero wala pa rin silang nagiging anak. Sabay silang nagpatingin sa doktor at lumabas sa resulta na baog si Tommy. Oo, hindi na magkakaroon ng anak si Tommy. Medyo alam ko na masakit sa dalawa ang kanilang nalaman. Buwan ang nakalipas, simula nang magpatingin sila sa doktor, tinawagan ako ni Ronnie. Habang nasa work ulit, alam ko seryoso siya. At yon ay para sabihin ang isang importanteng request na kailangan ko raw malaman. Sabi ko sa kanya, mamaya na lang pagtapos ko galing sa trabaho. Alam nyo ba na parang iba ang feeling ko sa mga panahon yon o sa mga pagkakataong yon? Yung bagay na pag-uusapan namin. Kasi napaka-unusual yung boses ni Ronnie. Pero hinayaan ko lang na patuloy lang ako sa paghahanda ng makakain ng aming anak at para na rin makausap si Ronnie. Habang kumakain ng aking anak, nag-ring ang telepono at binati kami ni Ronnie at ni Tommy. Sabi ni Ronnie, pwede ba raw ako makausap ng solo? Hinayaan ko muna kumain ang bata pero hindi ako lumayo sa tabi niya. Sabi sa akin ni Ronnie na hindi magiging madali para sa akin ang kanyang sasabihin. Napagkasundoan daw nila ni Tommy na aampunin nila ang aming anak o aampunin ni Tommy ang aming anak. Nangangahulugan lamang na kailangang lumayo ng bata sa akin. Wala akong naisagot habang tumutulo ang aking luha. Nakita ko ng aking anak at lumapit siya sa akin at yumakap. Wala naman muna sa akin o wala muna akong naisagot kay Ronnie about sa sinabi niya. At humingi muna ako ng paumanhin sa kanilang mag-asawa na bigyan ako ng sapat na panahon para makapag-isip. Sumakay sa eroplano,
taglay ang ating mga plano, at ako'y inilipad papalayo sa'yo diyan. Oh, iba yung lungkot sa puso ko ay bumalot, kay bigat ng damdamin ko. Lulan ng eroplano papalayo sa piling mo. Nang sumakay sa Araw-araw ko sinusundo ang bata at sa halos isang buwan, parang bawat araw ay sabik na sabik ako sa kanya. Kung may pagkakataon nga, after ng school niya, ay dinadala ko siya sa favorite na puntahan niya at kainan. Ang kumain ng Chicken Joy at Jolly Hotdog sa Jollibee. Lagi ko siyang tinititigan, parang feeling ko anytime ay mawawala ang batang inalagaan ko simula sanggol. Lagi kaming tabi, matulog. At laging masarap ang niluluto ko sa kanyang agahan, baon niya sa school, tanghalian, pati na rin ang kanyang dinner. Talagang lahat ng pwede kong gawin sa kanya ay ginagawa ko. Lahat ay special. Ipinadama ko sa kanya na bagamat hindi normal ang kanyang ama, ay mahal na mahal siya nito. Dumating sa isip ko na maibigay ko sa kanya ang simpleng buhay, pero bakit ko ipagkakait? Oo, may kakayahan akong ibigay sa kanya ang simpleng buhay, pero bakit ko ipagkakait yung pagkakataon na magkaroon siya ng mas maganda pa at mas maging successful? In short, hinanda na ako o handa na ako na harapin si Ronnie at si Tommy. Binessage ko si Ronnie, nag-usap kami at sabi ko sa kanya na pumapayag na ako na kunin nila ang bata. Agad na ipinrases ang lahat para makapunta ang bata sa UK, pati ang adoption paper ni Tommy sa aming anak. Hindi ko na ginawang pigilan ang lahat. Una ay dahil may tiwala ako sa aking best friend na si Ronnie. Bilang best friend, mahal na mahal ko siya. Dumating ang oras na sasakay na ng eroplano ang aking anak. Punong-puno kami ng iyakan. Pero buti na lang, nagawa kong ipaintindi sa bata ang lahat ng ito ay para sa kanya. Sobra ang pasasalamat ni Tom sa akin o ni Tommy sa akin. Dati, isa lang ang BF ko. Ngayon, 3 na sila. Ang anak namin, si Ronnie at si Tommy. Lumaki ang bata at nakatapos, pero hindi ipinagkait ng mag-asawa na sabihin kung sino ako sa buhay niya. At lagi akong binibigyan ng pagkakataon na palakihin ang bata at turuan kahit sa pamamagitan ng video call. O paminsan ay umuuwi sila ng Pilipinas at salamat kay Ronnie at kay Tommy. Nagbibigay sila sa akin ng oras
para makasama ko ang aking anak. Mas lalong naging makulay ang buhay ko sa naging desisyon ko. At nag-focus ako o inilaan ko ang oras ko sa itinayo kong negosyo. At pakikipag-usap sa anak ko at sa aking best friend. Nawalan man ako ng oras sa paghahanap ng lalaki sa buhay ko. Pero alam ko, punong-puno naman ng kulay at pagmamahal ang nararamdaman ko. Dahil sa araw-araw na nakikita ko ang mga pictures ng aking anak, ay talagang natutuwa ako. Dito ko natatapusin ang aking kwento at sana maayos kong ma-share sa inyong lahat ang hindi normal na istorya ng buhay ko. Salamat sa iyo sa pagpapalathala ng aking kwento. Mabuhay po kayo. Awit ko'y alay ko